Anderson POV. I don't believe it. Si boss ang asawa niya na si Princess, ay pinatumba ang halos 200 na tao. Ang lakas ng puwersa nila kapag nagsama. Still shocked Anderson. Tanong ni Christian habang pinapanood ang dalawa, na naghahabulan sa malawak na bakuran na si Boss at Tristan, na akala mo ay hindi napagod sa bakbakan kanina. I can't move on babe. Kung gusto mo gumawa tayo ng kagaya ng ginawa nila, sabi ko naman sa kanya, tapos ngumiti ng nakakaloko. Nakakadiri kang lalaki ka, di tayo talo, sabi ni Christian, na ikinilang ng mga kasama ko dito, habang prenteng nanunood ng bugbugan. Kiss me babe, gusto ko tikman ang masasarap mong labi, habang tayo ay naglalakbay, papunta sa apoy habang magkahawak ang isa kong kamay, at hinihimas ko ang matigas mong abs, habang tirek na tirek ang iyong mga mata. Inang imagination yan, ang sarap sa pakiramdam, natatawang sabi ko ulit sa kanya, pero binato lang naman niya ako ng paso, na galing sa harapan ng hardin. Hate you with respect, sagad hanggang buto, ang ogag mong hudyo ka. Nai-imagine ko ang mga pinagsasabi mo inaka, naiirita na sabi ni Christian na ikinatawa ko, at ganun din ang tatlo na nasa tabi ko. I love you too my babe, don't ya worry, gagawin ko talaga yun sa'yo. Gagapangin kita hanggang nakatingala ka, at dinadama mo ang kamay ko sa iyong katawan. Nakangising sabi ko naman habang tumatawa. Did the two of you meron affair? Tanong ni Elia sa aming dalawa, habang hindi may pinta ang mukha na nakatingin sa amin. Don't worry mga dude, tanggap pa rin namin kayo. Tawang-tawa na sabi ni Tristan, habang nakahawak pa siya sa kanyang tiyan, inaang babaw ng kaligayahan. Well said Ferrer, sabi naman ni Jade. Mga ina talaga, mahal ko na sila dahil tanggap na tanggap nila kami. Mga ogag, sabi lang ni Henry. Yemi and Christian are lovers princess, sabi ko sabay inakbayan ko si Christian na hindi may pinta ang mukha. Yuck Anderson, huwag kang maniwala sa lalaking ito prinsesa, sabi ni Christian tapos sinuntok ako sa may tagiliran ko. Pusa ang sakit nun. Babe kiss me, hindi pa nga tayo nang uumpisa. Nananakit ka na, ang wild mo siguro ano. You know I love wild, nakangising sabi ko sa kanya. Pasigaw na sabi ni Christian sa akin, saka pumasok sa loob ng mansion nila boss, nakita ko pa si boss at Tristan na nakahiga na sa damuhan. Pinsan they just kidding don't mind them, they pure barako, at ikaw Dion at Tristan, tatayo kayo dyan o tatayo kayo, Chus sabi ni Princess habang nakatingin sa dalawa, na nakahiga pa rin sa damo, habang nagtatawanan. You must be kidding me, narinig ko pang bulong ni Prinsesa ng Persia. Kaya napapailing na lang ako. No I'm not kidding I'm telling the truth. Well ganyan sila maglokohan, sagot ulit ni Princess habang hinihintay na makatayo ang dalawa. Oh, that's why galit na galit si Christian. Sabi naman ulit ng Prinsesa ng Persia. Yeah they are full of craziness, Princess. But what the, sineryoso niya talaga ang kalokohan niya. Akala ko sumasabay lang siya sa kalokohan namin. We're just kidding Princess, Mountain, he love Mountain too, so yeah we are straight, sabi ko sa kanya na ikinalaglag ng panga niya, kaya iniwan ko na lang sila doon. Habang naglalakad ako ay sumigaw si boss, habang tinutulungan tumayo si Ferrer. All of you let's go in private room, we'll talk about what happened just right now, sabi ni Dion, kaya pumasok na ako ng tuluyan sa loob. Tumayo naman ang iba nang makapasok ako. Pero ina naman ano naman ang tingin niya sa amin ni Christian, totoong may affair, tapos napipinteste ko ang nanakatingin ng prinsesa ng Persia sa amin. Ako naman ay hindi pa ako nakaka-move on sa nangyari, ang lakas ng tandem ni Princess Bettina at Boss Dion. Habang pumasok ako sa private room, ay napapailing ako sa mga kalokohan ko, sign na ba ito na tigang na ako. Pusa talaga. Pagkaupo ko ay nagsalita na sila. So kailangan natin maging maingat, lalo na't alam nilang may kakayahang makipaglaban ang asawa mo boss, sabi ni Glidel habang nakatutok sa CCTV, na paulit-ulit dahil pinag-aaralan niya, kung saan nagsimula ang putukan. Yeah, kailangan ko na talagang itali sa katawan ko, natatawang sabi ni Dion, kaya sinaman naman ni Princess Bettina ng tingin ng kanyang asawa. Nakita ko yun men.
Hindi ako tuta, nakasimangot na sabi ni Princess Bettina sa asawa. Hindi nga, dahil ikaw ang baby ko, nakangising asal ni boss na ikinilang namin, may pagkakornek pala ang boss namin. Eddie, I tell to mom na kailangan natin ng help, to maiwasan the war, sabi ng prinsesa ng Persia. Why naman siya ganyan magsalita, yan tuloy nakikigaya na din. Oh how, si Shade, pero pansin ko dito lagi siyang nakatitig sa prinsesa ng Persia, like may something talaga, like may spark. Pero putya naman, bakit ganito ang lengguwahe ko? Pusa talaga. Easy ako ang prinsesa, so they need to protect me, then my cousin is part of my pamilya na din, sagot ni Elia, tama nga naman hindi nag-iisip ang Ogag. Yeah I forgot, mahal na prinsesa, si Shade, sabaybaw pa ang peg, baliw din ta minsan. At Ogag na sagad na sagad. Oo nga naman, kailangan natin sabihin kina Tita Queen about this, sabi ni Princess Bettina, kaya nga. To be true ang galing ko talaga, naiisip ko rin ang mga iyan, nauunahan lang nila ako. Putya ako lang ta, ang Anderson ng buhay nyo. Bakit mas marami ang naiambag ng mga baguhan, kaysa sa matagal na? Siguro gerang na kayo, savage love, si Maya, sabay patawa-tawa pa. TikTok pa. Grabe ka naman sa gerang Maya, parang sinasabi mong matatanda na kami. Sa gwapo kong ito, liyak ko agad, inaamin ko na magaling ako, pero wala talaga ako sa mood magsalita, at isa pa nauunahan nila ako. Hoy ako lang ta, ang Anderson ng buhay nyo. Hindi ba? 18 hanggang 20 years old pa lang ang dalawa kayo mga 25 pataas na, sabi ulit ni Maya, na ikinatingin namin sa kanya ng masama. Ang sakit mo naman magsalita, di porke may rents ka na at wait kaya namin buntisin ang sandimakmak na babae sa isang araw, kaya hindi pa kami kasing hina na parang gerang nasabi mo. Biglang sabi ni Christian, oh, wow Renz Garcia pa nga. Ikaw may Miss Artista ka naman diba, kaya isusumbong kita sa pinagsasabi mo ngayon, sagot ni Maya dito, at syempre I know that girl she's belong to RPB Studio 2. Ewan ko sayo, sabi naman ni Christian. Magsasalita pa sana si Maya, nang tumikim si Dion hudyat para tumahimik sila. Hitam lakas ng tama. Tapos na ba kayo, para kayong mga bata, be serious, this is important don't be silly, sabi ni Dion, na ikinatawa ko ng kaunti. Alright, so Princess Elia's suggestion is okay or not? Pagbabasag ko, feeling intelligent, ako lang ta, ang Anderson ng buhay nyo. For me it's fine, kasi kailangan din makapagpahinga ang mga tao ko, sagot ni Maya. Yes may point naman siya. Yeah, and this is for our good. Sabi naman ni Shade. Pansin ko kanina pa siya dada ng dada. Ngayon lang. Okay, so Princess Elia you can call your parent later, sabi ni Dion. Ngayon lang walang mura, sa bawat salita niya. Himala. Hep, di ba 2 months na lang graduate na ako? Paano ako tutungtong sa stage, kung maraming pagtatangka sa buhay ko, sabi ni Princess sa malungkot na salita. To be true na attract ako sa kanya noong una ko siyang makita, attract lang walang halong kabulastugan. Don't worry wife, we are here to guide and protect you, sagot naman ng asawa niya na si Boss Dion. Yeah we are here princess, si Tristan. Tama si boss, so wag mo nang isipin yun princess, si Jade. Everything settled, si Boss Dion. No, because I received some threat na nagtitext sa cellphone ng asawa mo boss, sabi ni Glidel. What it is? Spill it? Sabi ni Boss Dion, habang pasimple niyang kinuyam ang kamao niya. Sabi sa text, mag-enjoy daw tayo. At magdiwang may oras din tayo, simpleng sagot ni Glidel. If they want this kind of war, then go on, hindi ko sila aatrasan, natatawa na sabi ni Dion. Crazy threat well text back, and tell them we're ready and waiting, make sure that your plans are working, sabi ni Boss Dion. Yun well that's true we're ready to fight. Areglado boss, sabi ni Glidel at kinuha ang cellphone dati ni Princess. My mom and dad agreed, some sa mga tao or should I say alagad namin ay pupunta bukas na bukas din daw, sabi ni Princess Elia. Great ganyan ba siya ka-special?
Well, hindi ko sila masisisi, only child eh. So fast. They really love you that much, si Shade. Of course naman, I'm just an only child lang naman. Princess of Persia. Sabi na only child kaya spoiled brat. In short, the one and only princess spoiled brat. Bulong ni Tristan na ako lang ang nakakarinig, kaya tinawanan ko na lang siya. How many people? Tanong ni Boss Dion. 2 private plane, simpleng sagot ng Princess of Persia. Oh what? Are you kidding us? Napahiyaw ako habang hindi makapaniwala. Marami yun, I think 1,000 plus. How many people can fit on a plane? Depending on the type of aircraft, passenger seating arrangement, and the cabin classes. On average, you can sit starting from 2 passengers, on a Cessna 172 all the way up to 853 passengers, on an Airbus A380 which has a configuration of all upper and lower decks as economy seats. Genius ako mga men, if tungkol sa mga eroplano. Basta ganun na nga Si Maya. Shock. Si Christian. What the? Si Henry. Gaano ba karami ang tao sa palasyo nyo? Si Jade. Ganyan ba talaga ang mga royalties? Si Shade. Ang mag-asawang si Boss Dion at Princess Bettina ay walang imak, kasi alam naman nila ang mga galawang royalties. At si Glidel naman ay busy sa pagtipa ng computer niya. Well, hindi sa pagmamayabang, but we are the top 2 na may pinakamalawak na palasyo to all world lang naman, sagot ni Elia the Princess of Persia. Kaya ganun karami ang papapuntahin dito, para lang protektahan si Elia at Bettina. Siguro kung ako ang ama niya gagawin ko rin ang ginagawa niya ngayon. At syempre nag-iisa pang anak. Well, I think makapagpahinga ang mga tao ko na niyan, pumapalakpak pang sabi ni Maya. Make sure na walang makakalapit sa asawa ko, and if they touch my wife I'll finish them, understood, si Dio yan. Well ako din naman kung ganyan kaganda ang asawa ko, parang Diyos sa mas gugustuhin ko na lang itago sa bulsa ko. Inaamin ko gustong gusto ko si Bettina, at dahil asawa siya ng kaibigan ko. Kinokontrol ko ang nararamdaman ko sa kanya. At isa pa, I have girl. But she didn't remember me yet. No problem brother-in-law, si Elia yan. Okay you may go now, ang sakit ng ulo ko, si Boss Dion. Kaya tumayo na silang lahat even me. May gagawin pa ako sa office ng pinsan ko, dahil kukunin ko daw si Glidel para may pag-usapan kami. Kaya gumalaw na ako at nag-ayos, dahil miss ko na ang pagmumukha niya. Hindi lang ang pagmumukha niya, yung dal-dal lang siya ng dal-dal even nonsense. Ano kaya ang pag-uusapan namin, buhay artista? Pero magandang lalaki naman. Kahit iuntog ko kayo sa matitigas na muscle ko, nakakabakla ang abs ko. Bettina POV. Nakatulala ako dito sa loob ng mansion, dahil busy ang mga darkest. Ang boring naman ngayong araw, wala akong nukulat kahit ni isa, kumbaga nag-iisa lang ako, walang makalapit dahil takot sila sa asawa ko. Pagkalipas ng 30 minuto na ganun pa rin ang itsura ko, ay parang may gusto akong kainin, yung takam na takam ako sa maasim, matamis at iba pa, parang halo-halo ang nasa isip ko. Kaya nagpasya na lang ako na pumunta sa kusina, para maghanap ng makakain doon. Pero nakasimangot ako, nang wala akong makita na kahit na anong gusto kong kainin. What the? Bakit wala? Bulong ko sa sarili ko, dahil talagang may hinahanap ako, hormones kumbaga. Kaya napapaiyak na lang ako, habang sumalampak ako sa pinto ng ref. Hindi ko na namamalayan na humihikbi na pala ako, habang nakaupo, nakayuko at nakahalukip-kap. Iniiyakan ko ang isang pagkain lang. Hey, what happened wife? Nagulat pa ako nang may yamakap sa akin. As usual si Dion lang naman ang yumayakap sa akin. Gusto ko lang naman ng mangga na walang buto, humihikbi na sabi ko, habang hindi maubos ang mga butil ng luha ko sa aking mga mata. Jesus, mangga lang pa, hindi na niya natapos ang sasabihin niya, nang marealize niya na ibang mangga ang tinutukoy ko. Mango without seed. Where I found or get that fruit, who make my wife cry. Biglang sabi niya sa naguguluhan, at hindi makapaniwala na tuno. Galit ka na niyan, sabi ko habang umiiyak palalo. Nah, never wife. Wait me here, I will search that kind of fruit,
Kalmadong sabi niya kaya nagliwanag ang mata ko, na parang bituin. Talaga, nawiwindang na sabi ko, sabay kagat sa cheeks niya. Ang gwapo talaga ng asawa ko, dugtong ko pa. Ouch, it hurts my wife, don't do that again. Sabi niya habang hinimas-himas ang mukha niya kung saan ko kinagat. Okay, wait me here right na, don't go anywhere, may autoridad na sabi pa niya. Yes, Captain. Masiglang sabi ko naman, at sumaludo na ako. That's my girl. I love you so much my wife. Nakangising sabi niya, tapos hinalikan niya ako sa noo saka sa labi. I love you too, sabi ko naman at tinugon ang halik niya. Dion POV. Saan naman tayo hahanap ng ganon klase ng prutas boss? Reklamo ng walang hiyang Anderson na to. Nandito ako sa private office namin, dahil sinabi ko sa kanila na may kailangan kaming pag-usapan, so this is a urgent meeting. Boss, I think naglilihi siya, biglang sabi ni Maya, na ikinatigas ko ng tingin sa kanya. I don't know, naguguluhan sabi ko naman sa kanila, habang napapahawak pa ako sa sarili kong buhok. Then check up can do, to make sure if she's pregnant or not, determinadong sabi ulit ni Maya, kaya napapaisip ako, pero may takot na baka hindi, pero masaya kung totoo nga. Okay, I will, but make sure that the doctor is girl, an obgyn girl doctor, may autoridad sabi ko naman sa kanya, na ikinatawa naman nito. What's funny ba? Possessive as always, sure no problem, sabi ni Maya habang tumatawa. So, tutulungan niyo ba ako maghanap, o tulungan niyo ako, sabi ko naman sa kanila. Na ikinakamot nila sa ulo. Susubukan namin, sagot ni Glidel, na para bang hindi pa sigurado. Hindi subukan kundi gawin. I'm in, for my pamangkin. Nakangising sabi ni Tristan, na ikinangiwi ko, siguradong sigurado. Hindi pa nga sure kung buntis ang asawa ko, pamangkin agad-agad kanina pa ako baliw dito na napapangiti, saka nervous at the same time, dahil gustong gusto ko nang magkaanak kami. Let's go to my hacienda, but in Baguio, nakangiwing sabi naman ni Glidel, na ikinatango ko. Okay, let's go. Call the chopper, may autoridad na sabi ko naman sa kanila. Wait, what about the two princesses then? Sabi ni Christian. I almost forgot the safety of my wife. Thanks to Martinez for reminding me. Okay, I almost forgot. Jade and Henry, I trust you. Kayo na muna ang bahala sa asawa ko at sa prinsesa, sabi ko naman sa kanila, kaya they nodded at sumaludo pa. Bago kami sumakay sa chopper with Chad, Christian, and Tristan. The two girls are busy too. Make an appointment with an obgyn doctor. Habang bumabiyahe kami ay kabado ako, baka kapag wala kaming nakita, ay iyak na nang iyak ang asawa ko, na ayaw kong mangyari. Nang makababa kami sa mismong hacienda, ay may isang matandang lalaki na umasist sa amin. Salamat kay Glidel. Malawak, oo malawak ang lupain na ito, kaya nag-umpisa na kaming maghanap, nasa 3/4 pa lang kami ng mango plant, ay reklamo na ng reklamo ang Anderson na ito, hate this man. Gibson, I almost die. Reklamong sabi ni Christian, kaya huminto muna kami habang nilagay ko ang dalawa kong kamay sa aking tuhod, habang tinitignan ng hindi pa namin nakakalahati na mango plantation. I don't know what to do, nang nakikita ko siyang umiyak. Sabi ko naman sa kanila, habang hinihingal pa ako. Pero kapag labanan ay wala akong nararamdaman na pagod. Lalo na sa ano. Then maghanap na tayo ulit, sabi naman ni Chad na hinihingal na din. Kaya sinuyod namin ang buong hacienda, para mahanap namin ang gusto ng asawa ko. But wala ni isa ang nakita namin. Lagot ako nito, patay pa nga. What the? Pagmumura ko habang nasa dulo na kami ng manggahan. Tiwala lang boss, makakahanap din tayo, determinado na sabi naman ni Tristan, ni wala akong naririnig na nagrereklamo ang lalaking ito. Saan pa ang may hacienda sa lugar na ito? Tanong ko sa mga nakikita kong mga tauhan, na nag-aalaga sa mga prutas, gulay, tsaka mga ano. Pero di nila ako sinagot. Parang takot na takot sila sa akin. Kaya ang ginawa ko na lang ay pinapaakyat ko ang mga lalaki, para makuha lahat ng klase ng mangga. Lahat ng variety.
Anderson, umakyat ka, o umakyat ka, sabi ko kay Anderson, nakasimangot niya pero ginawa naman niya. For the first time in forever, kanta pa niya. Isipin mo na lang na adventure ito. Sigaw naman ni Tristan kay Chad. Mga siraulo talaga. Pwede naman basta i-cheer ako ng babe ko, sabi niya habang kumikindat pa, nasa katawan pa lang siya ng puno. Kaya kinasa ko ang armas ko. Doon lang siya bumili sa pag-akyat. Walang ganyanan boss. Ito na nga nakaakyat na. Sigaw niya pa. Habang nasa taas at pumipitas na. Martinez and Ferrer, your turn, you need to catch those fruit. Lahat ng mga ihuhulog ng lalaki na yon, may awtoridad na sabi ko na ginawa naman nila. Ayusin mo naman ang pagbabato o paghuhulog, masakit yun. Sigaw ni Ferrer kay Anderson na tumatawa. Ganon ang routine nila, salat-salitan sila sa pag-akyat, at pag-catch ng bunga ng mangga. Nakakapagod ang araw na ito. Habang tinitignan ng tatlo na hingal. Mga week. Nagpasalamat muna kami bago pa uwi na, sa Manila with nervous, kasi wala naman akong mahanap na ganon bagay na bunga. Pagkalapag namin ay lumabas na ako. Habang kumakaway ako sa tatlo. Boss, salamat, sabi pa ni Anderson. You're welcome, sagot ko sa kanila tapos ay sumaludo ako sa kanila, na ikinangiti lang nila. Pagbukas ko ng pinto ng mansion, ay nakita ko ang asawa ko na parang naiinis sa living room nanunood ng TV. Yung tatlong makong naman, ay nandoon sa side na hindi may pinta ang mukha. Anyway, pagpasok ko sa kotse ko kanina ay sumunod sila. Si Glidel at Maya with Elia naman ay tawa lang ng tawa. Saka sina Jade, Shade at Henry ay kumakain habang nanunood din, mga relax na relax habang kami ay napagod sa pagkuha ng isang basket na mangga. Oh, ano ang nangyari sa inyong tatlo? Para kayong binagsakan ng langit at lupa dyan, sitang sabi ni Henry na ikinataas nila ng kanilang middle finger doon. Ask that boss of us. Sarcastic na sabi ni Anderson, na ikinilang ko lang. Ang papangit nyo at ang babaho nyo, lumayo-layo nga kayo sa akin. Sigaw naman ng asawa ko sa kanila. What the? We almost stay at the bathroom, but we still smell bad. Narinig ko naman na sabi ni Henry, kaya pala basang-basa ang mga buhok nila. Ilong ko to, not yours, kaya wag kayong magreklamo, dahil talagang ako ang tatapos sa inyo. Sigaw na naman ng asawa ko, na ikinalaglag ng pangako. Galit na galit, gustong manakit. Si Jade, habang pinupunasan ang buhok ng towel. Isusumbong ko kayo kay Dion, inaaway niyo ako. Napapalabing sabi naman ng asawa ko. What the? Siya pa talaga ang umiiyak, siya na nga ang may kasalanan. Mood swing na ba ito? Eddie, isumbong mo princess, nandyan naman na sila, sabi ni Shade, na para ding bata na nakaupo sa malayo. Kaya lumapit ako sa kanila, at ipinatong sa maliit na table sa harapan nila ang isang tray na may iba't ibang klase ng mangga. Mango, come to mommy. Sabi naman ng asawa ko, wala pang kahit kiss lang o salamat man lang para akong baliw sa paghahanap ng mangga na walang buto. Boss, tomorrow, alas 9:30 AM. Doktora Perez, nakangiting sabi naman ni Glidel. So I just nodded, while watching my wife's move. Yak, nakakadiri naman yan princess, sabi ni Chad. Dahil kumakain lang naman ang asawa ko ng mangga, na sinasawsaw niya sa ketchup na may kasamang bagoong. Kanina ay galit siya, pero ngayon ay ang saya-saya niya. Gusto mo masarap kaya, para kang nasa cloud 9, sabi naman ng asawa ko, habang puno ang bibig niya ng mangga. Tapos si Henry naman pabalik-balik sa bathroom, yung iba naman nasusuka na lang. At ako naman napapakamot-kamot sa ulo ko. Dahil sarap na sarap ang asawa ko. Thanks, but no thanks, nakangiwing sabi ni Chad, na hindi man lang may pinta ang mukha. Confirm, biglang nasabi ni Maya. Ang iingay niyo, umalis nga kayo dito, kumakain ako, kaya wag kayong istorbo. Sigaw na naman ng asawa ko. Go, leave the living room now, usap kayo sa labas. May awtoridad na sabi ko na lang sa kanila. Pati ikaw lumabas ka rin, naiirita ako sa pagmumukha mo, sabi ng asawa ko sa akin. What happened to her? At napansin kong tumatawa ang mga ganggang, except sa tatlong babae. Bubuntos-buntisin kasi, bulong ni Maya pero sapat na para marinig ko. Namurang sabi ko na lang, at lumabas na doon.
Yan kasi hindi nag-iingat, si Chad, habang tumatawa pa. Shut up. That's my plan, to make her pregnant. Saka may side effect daw sa paggamit ng kung ano-ano, and I don't want that or let that happen, sabi ko sa kanila. So mean you really want baby boss, sabi ni Christian, na ikinatango ko. Yeah, it's kinda weird and crazy right? Nakangiwing sabi ko naman sa kanila. Ni Smooth Bossing, si Henry, we salute you boss, si Shade. But ayaw ko lang ang pangbabyuli niya sa atin, si Jade, habang hindi may pinta ang mukha. Oo nga ano, bakit hindi ko yun naiisip? Si Henry. At least kayo bully, kami halos mamatay sa kakahanap ng manggang walang buto, at sad to say wala kaming nahanap. Si Chad. But bro, we almost die the way she talk, si Shade. Don't worry Brad, we're the same, si Tristan. Hindi ko na lang sila pinapansin, dahil totoo naman ang mga sinasabi nila. But inside me natatawa ako. At magpasalamat sa kanila. Thank you broads, for helping me, and to make my wife happy. Sabi ko sa kanila na ikinalaki ng mga mata nila, at huminto pa sila sa mga pinagkwekwentuhan nila. Kaya napapailing at pinabayaan ko na lang sila. Tinuring ko silang mga kapatid, kaya alam nila kung sino ako sa buhay ng mga lalaking ito.